Welcome na naman sa panibagong episode ng Local Stage. So, ang ating next guest, napaka-exciting nito. Kinakabahan ako dahil first time na nagka-guest tayo ng hindi ko siya personally kilala. Na-refer lang siya ng ating kabarkada na maganda nga daw po ang kwento niya rin. Isang OG sa streets, napakagaling na rapper. Chinek ko lahat ng kanta niya sa YouTube from Baguio City represent. So, let's go! So, good afternoon, good day sa inyo, sa lahat ng mga nanonood dito sa Local Stage. Another episode. So, ang guest po natin ngayon, nakakatuwa, sobrang kabado ko. Kasi ito ang pinakaunang guest natin, or si Kuya ang pinakaunang guest natin na hindi talaga kami personally magkakilala. So, gusto kong makita kung saan pupunta yung kwentuhan namin, kung paano ba yung kwentuhan ng hindi magkakilalang tao dito sa podcast natin, di ba? By the way, inintroduce siya sa akin ni AC Rivera, so shout out sa iyo. So, ayan, simulan na natin tong podcast. Simulan natin sa kamusta kuya? Sapat lang naman. Good day sa inyo. Ako nga pala si Bullet. Ayan. Kamusta? Anong pwede natin ma-share sa daily basis ng buhay natin? Ah, Ngayon, pag madaling araw naman, doon ako sa palengke, titinda ng isda. Tapos pagkatapos doon, nag-online teaching. Tapos yun, Okay. Nag rapping kung may time. Ayan. So Sa ang guest nga alaga pala ng anak. natin. Yes. Actually ako rin na may 7 months old akong baby. Yun o. Yun. So, first child nyo kuya. First child ko. Ayan, so may topic tayo. Pero yun nga, isingit ko lang, ang guest nga natin ngayon is si Kuya Bullet na isang rapper from Baguio City. So, ayan, simulan natin sa Kuya, sa baby. Kamusta yung mga unang buwan? Siyempre, mahirap. Pero hindi naman mahirap actually. Siyempre, sanay na ako sa puyatan. Kumbaga, parang na-adjust ko na rin ngay. Yun lang, Oh, si Mrs. nahihirapan kasi si Sarian. Shoutout sa mag-ina ko, si Adilard at saka si Marga Galvez. Shoutout sa ganda, inyo. ganda. Galing ng simula. Tama, pati yung misis ko actually cesarean. Ilang months na Mm. kuya yung sa'yo? 1 year na yung anak ko. 1 year na, okay. Totoo yun, yung hindi naman mahirap sa puyatan. Wala namang ano doon kasi sanay tayo. Alam niyo Mm. ang mahirap para sa akin is yung hindi yung puyat, yung hindi mo siya mapatulog. Yun yung mahirap. Oo, yun yun. Yun yung kahit sanay kang puyat ka, pero kung hindi talaga natutulog yung anak mo, yun Mm. yung challenge eh. 'Di ba? Talaga solid, solid, solid. Ayan. Pero ayan, napakagandang start natin doon. Simulan natin kuya. Tiga saan po kayo kuya? Tiga dito ako sa Baguio City, tiga Lower Pinget, Baguio Pero City. Baguio City na talaga kayo since Mm. ayun na Dito na talagang kami talaga. pure locals. So Yes, sir. ikaw ata ang unang guest ko na tiga Baguio literal. Kasi lahat ng guest ko is Baguio na nag-represent pero La Trinidad. La Trinidad galing. Mm. Alam mo naman sa La Trinidad ko is mahirap ang gumawa ng scene doon eh. Lalo may sarili pa Mm. silang kumbaga may sarili pang Culture. mundo ang may sarili pang mundo ang La Trinidad na ano eh. Kumbaga sa Baguio City pa lang ang parang Manila natin. Ayan. Oo, ganun So, yung dating namin. ayan. So, tell us about your roots, quiz. Like, how is growing up in Baguio City? Kamusta ang pagkabata? Kababata, ganun. Ayun, yun, ayos lang naman. Siyempre, galing streets din, nakita rin natin yung kung paano yung laro ng streets, kung paano yung Yeah. hustle, paano yung grind nun. Nakita natin yung mga yan. Siyempre, isa puso na rin din natin. Tapos isa isip natin kung paano natin mapapaganda pa lalo. Saka Tama, tama. mapapakalat yung peace and love. Yun lang yun. Mismo, mismo. Kamusta? Saan kayo nag-aaral ng elementary? Nag-aaral ako ng elementary ko nun. Palipat-lipat kasi doon sa probinsya namin. Tapos dito rin sa Baguio Central. Sa Baguio Central University. Mhm. BCU, tama ba? Sa Magsaysay. Hindi, doon sa sa may City Hall Elementary. Okay, okay. Gets, Sabi gets. ng Yung, Josepa. sa may flyover. Oo, tama, tama. Ay, Yun. overpass, sorry. Ayun. Tapos share mo naman mga makukulit na ginagawa nyo nung elementary kayo. Noong elementary kami, uso pa nun yung yung parang
Baseball pero soccer siya, yung ibabato yung bolang gano'n tapos sisipain mo. Paano Tapos yun? tatakbo yung mga base, Paano yun? yung mga Parang di ko na ano yun ah. ganun yung laro pa nun eh. May bolang pula. Tapos Okay? ihahagis yun. Hindi, pero wala kang gamit na baseball. Gamit mo pa, sisipain mo, eh, Oo. palakasan na sipa. Parang home Oo. run mo pag nasipa mo. Tapos tatakbuhan mo rin yung apat na base. Ano yun, guys? Laro talaga siya? Or sa inyo lang nanggaling, parang ganun? Laro talaga yun nung elementary kami. Di ko na ano yun ah. Makulit yun ah, makulit. Mm, Tapos, nung high school naman na kayo, saan na kayo na... ah Easter school tapos napunta ako ng Magsaysay. Yan, Star School dito naman na sa may Gisad. Tapos Kamus Magsaysay na. kamusta naman ang high school doon? Siyempre, yung typical na high school, Ayan. masaya, masarap balikan. Yung mga panay kalokohan, kasiyahan, Kaya nga bulak, eh. Oo. ganyan. Actually, last month ata, iniisip ko, sabi ko, grabe pala. Sobrang sulit pala mag-high school na ngayong tumanda na, bitin pala eh. No? Oo, Sobrang bitin siya na, ewan ko, dati gusto mo na makaalis sa high school eh. mm. Ngayon, ano na siya eh, parang kailangan balikan na eh, pero hindi mo na mabalikan. Oo, saka may mga obligasyon na tayo ngayon. Kaya nga. Ayan. So, sa high school, sabi na banggit mo, streets. Kamusta ang streets naman? Kamusta ang mga galawan sa streets nyo? Nung high school ako, dun sa ano kasi, nung una kasi, dun nung nag-aral ako sa Easter School, mga PTC. Okay. PTC rin pala ako, shoutout sa mga PTC dyan, saka sa mga Ilocano. What's Yan. up? Shout out sa SI. Shoutout sa Yan. inyo. So, yun. Napasama ako dun sa mga yun. Tapos, nung pumunta na ako ng Magsaysay, napasama naman ako sa mga SWAT naman, yung mga yan. Basta maraming gang din na nasamahan Aha. din. So, gang affiliated kayo na lumaki, Kuis? Oo, ganun na yung dating. Ang SWAT, hindi ko maalala pero may mga tumatambay na SWAT sa amin sa Wangal eh. Oo, yun yung mga yun. Yung mga SWAT. Yan, kasama namin sila actually sa building kung saan kami nag-skate. So, kung rooftop kami, nasa baba sila. Ganun. Mm. Nakapunta ka na ba doon, Kuis, sa building na yun? Sa Hindi pa abandoned? nga pero ano yung dating nyo doon ngayon? Dati war ba kayo o... Wala. Magandang ano namin sa mga gang kasi kumbaga respetuhan ng kasi Mm, parang four-story building 'yon. Four-story building siya and then sa pinakababa, mga normal na tao na nagsusugal. mm, Sa second floor naman, yun yung access ng lahat. Kasi mm, ang daming, doon na yung entrance eh, ng third to fourth. Sa third floor, maraming gangster. Yan, mga SWAT. Ang alam ko, PTC din, tumambay. Doon lang kami nagka-problema sa PTC dati. mm. Kasi kami nga sa rooftop, umakyat sila sa rooftop. Hindi naman actually yung problema, pero as bata na mga, hindi naman, Mabubusok. hindi rin kami marunong makipag-away, ganun or ano. Siyempre, takot kami nung time na yun eh. So, parang kung yung dating nila, maangas talaga yung dating, nakuha nila yung goal nila na matakot kami. Parang ganun eh. Kaya, Yung aura, yung dating yung aura. oo, yung aura, tama. Kaya, kami umalis. Natakot kami eh. Mga ano kami nun, kuya, mga second year high school eh. So kumbaga, wala kaming side sa gang. So, feeling ko normal naman yung kuan kahit hindi sila nanakot. Iba talaga yung aura eh. Mm. Talagang umakyat sila, paikot-ikot sila. Alam niyo yung ganong ano, mga PTC sila naalala ko kasi kinonfirm na nung tropa kong kilala mo si Has. Baka sa mukha na lang siguro. Oo, yan, kinonfirm. Pero wala namang ano, hindi naman sila ng hamon, ng gulo, ganun. Yun lang yung naalala kong experience. Pero overall, andun nga, pagka may gang nga, andun sila lagi sa third floor. So, hindi talaga kami, walang pansinan, walang ano. Kasi pagpasok mo ng second floor, sa third floor kasi, hindi mo na makikita yung buong view ng third floor kasi maraming room yun eh. Para kasi Um, siyang call center na Inabandon. nabandon, no? So marami talagang room. So andun na sila, kung ano mang ginagawa nila doon, alam na. Siguro kung Ano, age kita, hindi ka bago dun sa SWAT na sinabi kong salita eh.
Sige, mag-age reveal tayo. Hindi, Pangalan. hindi, sige, ako na lang. At least sa akin, okay. Para ma-confirm mo. Ako 1996 ako, quiz eh. Hmm. Malapit, malapit. Hmm. Huwag mo na alamin. Yan, hindi siya bago kasi, yun nga, Naka-encounter mo rin pala. siguro sa Trinidad lang kami rin. Meron din dun, mostly ata dun eh. Yun nga. Feeling ko sa Wangal eh. Kasi Hmm. Wangal kami talaga naka-establish ng scene, sa skate scene dati. So, ayan. Anyways, hindi naman siya ganun nga. Sabi ko nga, kailangan naming salamuha araw-araw sa mga gang. Hindi lang sa gang, yun nga, mas mahirap yung sa mga sa mga taong nagsusugal, yung mga Hmm. laging lasing sa area. Mas Oo mahirap naman. makipagsalamuha doon kaysa sa mga gang na tambay lang eh. Yun yung mga experience ko dati. So, ayan, simulan natin, Kois. Paano ka nagsimula? Anong naisip mo nung time na parang sinabi mo na gusto mong mapasama sa mga gang? Wala lang, kumbaga, syempre, nakikita mo sa kapaligiran mo, ganun nga eh, na Okay. yung mga kaklase ko, ganun din, ganyan, ganyan. Parang Mhm. na ano ka nga eh, yung pipili ka ng kung sinong iiduluhin mo, parang ganun. Okay, oo, tama. Ganun naman lahat eh. Hindi lang naman Oo. sa gang, sa aspeto ng buhay. Kung saan kasi ang iniidolo mo, doon ka mapupunta eh. Tama. Kung lumaki kang may rapper kang iniidolo, doon ka pupunta eh. 'Di ba? Oo, yun yung Ganun yung direction ko eh. sample. Kamusta naman ang pwede mo ba kaming bigyan ng parang details, konting details lang naman na kamusta ang pagiging miyembro ng isang gang sa side mo nung time na yon? Nung time ko, syempre, sobrang saya din. Syempre, andun na lahat eh. Alak, babae, yung mga yan. Syempre, andun na lahat ng kasiyahan na hindi mo nakikita dun sa normal na buhay. Ganun. Lalo na pag magkakasama kayo. Yan, pag banding. Mm. Yung mga ibang kasiyahan na hindi mo usually nagagawa pag nasa normal kang buhay. Yung ganun na mga datingan. Ayun nga, yung parang yun talaga yung kumbaga typical na hinahanap natin as binata dati is Tama. yung community, yung experience. Saka enjoyment. Ganun. Yan na parang gusto natin matry lahat noon eh. Tama. 'Di ba? Explore na explore, ganyan. Sa anong age ka nag-start na sumali sa gang? Bata pa kami noon, high school pa lang siguro ako noon, hindi ko na matandaan. High school na. Akala ko mga elementary pa eh. High Kasi school, high school. nung elementary ako, 2007 or ganun, basta nga ganun, syempre naririnig na namin yung gang sa Baguio na parang napag-usapan nga namin to ni AC na tinanong ko sa kanya kung naabutan niya yung era ng Nevada Square. Mm-mm. Kayo ba, Kois, naabutan niyo ba yun? Naabutan ko rin pero hindi ako madalas doon kasi sobrang ano doon, Iba na gera siya. doon. Iba na. Ano pa ako dati? Pwede mo ba, kasi yun yung hinahanap ko ngayon na makakasagot. Kasi, Hmm. yun nga, as bata, ang alam lang namin, may gang war, may Nevada. Mm-mm. Ganun eh. So, ano bang nasa Nevada, Kois? Kung pwede mo lang Ah, i-disclose kahit konting mga ano lang. Doon sa Nevada kasi kumbaga syempre party-party ganyan. Andun yung mga event pa, hinuhost dati yung mga event ng mga gantong gig, mga sikat na artist na pumupunta dito sa Baguio, doon hinuhost lagi. So syempre nagkikita-kita lagi yung mga tiga Baguio din na syempre iba-ibang lugar, iba-ibang kulay, iba-ibang Okay, nasamahan. okay. Gets, gets. Kaya yun, nagpupunta sa isang event na may isang event na yung gusto nilang artist na galing Manila, uy, andito. Siyempre, pupunta rin sila. Gusto rin nila mag-enjoy. So, yun. Merong hindi pagkakaunawaan ng isa't isa. Kaya, nangyari yung mga bagay na hindi inaasahan. So, in short, parang, yun nga, maraming gera, gulo talaga. Ganun. Ganun nga. So, parang, basically, ang Nevada Square pala noon is hip-hop grounds. Tama. Andun talaga lahat. Pero nga, yun Mm-mm. nga, ang pagkakaintindi ko, ang isang sikat na rapper kasi, kumbaga, si Looney, wala naman siyang kulay eh, kumbaga ganun. Pero, lahat ng mga grupo, ganun. Ang mangyayari kasi dyan pag may isang malaking event, kunwari sa Nevada nga, ang mangyayari dyan, iba-iba silang grupo eh, pero iisa sila ng idol. Mm-mm. So ang Parang ganun yun. nangyayari,
Yun, dun nagkikita-kita yung mga magkakaaway, parang ganun ba? Parang Dun, ganun dun, na. Pero sige lang, na boy. ano rin kasi dati na yung diss track nga eh. Mhm, okay. Narinig dito sa Baguio. Sorry, pakiulit ko yan na stutter yung line mo. Yung mga distrakan dito sa Baguio. Ayan, hindi ko na ano yan. May mga ganun rin pala. Oo, matindi. Pakinggan mo. Sige nga, Pakinggan mo yung... maano natin yan sa off stage natin mamaya. So, ayan. So, ganun pala, no, Kois? Ang ganda lang kasi isipin. Ayoko kasing tignan ng gang na parang kumbaga negative lahat. Gusto ko rin kasi Mm, i-dissect yung culture sa likod nun. Kaya mm. sabi ko, ano kaya nangyayari sa mga Nevada na yan dati? Actually, nung elementary nga ako, sabi ko, nababalitaan namin merong gang war tong isang grupong to. May mga kaklase ka rin talaga na excited na mapanood, parang ganun eh. Pero ano Pero, rin siya, hindi lang talagang hip-hop, talagang mm, diskuhan din, talagang sayawan, party-party, ganun nga yung... oo. Ano na kasi, may idea ka ba kung paano natapos yung era doon? Kasi nung nag-Nevada na ako, rock and roll na eh. Oh, natapos na yung era nun, nung nagsitandaan na lahat, nung nagkaroon na Ga, ng anak, ah, nagkaroon ga, na ng profession. Doon na oo. nagsimula yung parang, ay, ang ina, matanda na ako para sa mga bagay na to. Parang ganun na So yung lahat na lang talaga tumanda, no? tama. Actually, hanggang sa scene na namin sa rock and roll scene ngayon, wala na rin eh. Wala na rin talaga. Ang Nevada na lang ngayon, tahimik na eh. Kainan na talaga. Kainan na, hindi mo na maiisip na pumunta doon, parang ganun eh. Hindi kagaya dati. Sa magkaibang mundo natin, syempre Nevada ang breeding ground Mm. eh. 'Di ba parang ganun. So, ngayon Kuis, affiliated ka pa rin sa kanila. Kamusta? May marami pa rin bang active sa inyo, parang ganun? Ako naman, di ako masyadong active pero nakikita ko naman yung mga galaw nila. May mga community service sila, mga ganyan. Tumutulong sila sa mga concert for a cause. Ito nga palang November 15 sa Yan. Carpa Restobar. May magaganap na concert for a cause ng Tower 66 para tulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong. So yun. Punta kayo Yan. kung gusto punta. Let's enjoy that. Tower 66 sa SI pa rin yan, no? Mhm. Yun yung, ano yun tawag doon? Parang branch ba? Tama ba? Oo. Parang anong chapter mo, parang Ayun, ganun. chapter. Ayan, chapter nga pala kasi. Pero yun, nabanggit mo na nga rin, which is doon ako papunta. Ano yung nakita mong pagbabago sa gang noon, tapos yung ngayon nga na mga gang na ngayon? Ang laki, solid. Yung mga matatanda noon yung matatanda ngayon na dati, yung mga gumagawa ng mga kabalbalang ganyan. Ang gagaling na nilang magpayo sa mga kabataan na, Hmm, uy, mo nang ulitin yung parang ginawa ko noon. Iba naman, parang ganun nga eh. tama. Kaya natutuwid yung mga direksyon din nila, yung parang hindi na lang basta gang eh. Yung may purpose na kayo sa isang grupo, hindi na yung gulo. Hindi na yung titirahin natin to si ganito. Baba natin. Ito na lang gawin natin. Maglinis tayo sa barangay na to, gumawa Mhm. tayo ng kabutihan, pa-feeding tayo, ganyan. So yun, maging ang ganda na, matindi. Quiz, matanong ko lang, bakit ba may nag-aaway-aaway dati sa gang? Sa, kaya lang din may nag-aaway dahil din naman sa kulay din. Hindi, pero ano pa yung bukod sa cooling, ano yung pinaka-root kung bakit? Ay, trip-trip lang din. Pag trip ka nila, ganun. Saka sa yun nga sa distract, doon Mm. nag-umpisa rin yung i-distract kitang ganyan. Tapos pag nagkita tayo sa town, ay, doon na nag-uumpisa yung banatan din, ganun. At saka, Tapos pre, okay, sige lang po, sige lang. yun din, yung ano mo rin, yung ego mo rin na, Oo, oo. di ba, alam mo yung ganun na datingan na, shit, ganitong tropa ako nung ay good, parang ganun yan. Oo, so parang bukod sa ano kasi, kahit ako na walang idea, or kahit hindi ako basagulero, kung sumali ako ng gang that time, feeling ko kasi masasama ka sa culture eh. Sa Mm-mm. cult na parang kahit di ka naman basagulero kung sumali ka sa gang, pag ganun ba pag kailangan mo nang sumabay, tropa mo yung mga yan eh, di ba? Kahit Oo, di ganun mo din. kaaway. Oo. So, yun nga, pero napakaganda kasi andito ka ngayon, Kuis, na ma-explain mo na nga na ngayon, hindi na ganun, hindi na parang dati. Bukod doon, ano naman masasabi mo sa mga bata na nagsisimulang, yung, kumbaga yung feeling mo, hindi legitimate na mga gang ngayon.
Ano masasabi mo sa kanila, Quiz? Yung mga wangsta, yung mga Oo, take. mga ganun. Wala. Ingat lang kayo. Kasi pangit yung ginagawa yung ginagaya na naging siga-siga kayo pero di naman pala totoo. Pangit yung ganun. Ikakapahamak nyo lang yung mga Tama, ginagawa tama. na Tama. hindi Hindi, maganda. hindi na kasi siya talaga, Inapplicable. lalo ngayon sa panahon ngayon, wala na eh. Sabi ko nga kahit siguro kayong mga talagang totoong naging gangster. Eh, sa mga ngayon kasi hindi na ganun ka wild ang streets para maging wild sila. Mm. 'Di Ang ba? pinoproduce na ngayon ng street, talents na. Talent na, tama. Ayan, Hindi. parehas Yan na tayong ang nasa pinoproduce isip. na ngayon. Hindi na yung mga Ay, hindi na yung mga mga tambay ngayon ikakasira sa lang Rose Garden. ng Nakakaya. pangalan sa ikakapahiya ng pamilya nyo. Tama, tama. Ayan. So, yan guys, sa mga nanonood dito ng mga bata. Kung ano, maraming pwedeng gawin sa panahon ngayon. Dati kasi, hindi naman tayo ganun ka-open sa lahat ng bagong Mm. bagay. Wala pang internet. So, mas nasa labas tayo eh, nung time natin. Tama, tama. Ngayon guys, alam nyo, ang dami nang pwedeng gawin. Actually nga na, hindi na rin nga big thing ang paglalaro ng computer games talaga sa mga bata ngayon kasi mas may iba pang ano eh. Mas may iba silang nadidiscover. Pero sa mga gustong magsimula pa dyan or gusto humabol, sa totoo lang wala naman na silang hahabulin eh. Kasi ngayon, praktikalan na kahit mga bata kailangan ng sumabay sa panahon natin ngayon, di ba? Um, Kung kami nga matatanda, nasasabayan namin eh. Yung era nila. 'Di ba? Yung era ng mga bata ngayon. Yan. So, medyo napano ako dun. Anyways, punta na tayo ko sa sa music. Um, kamusta ang kumbaga, kailan nagsimula na parang nasabi mo na, uy, nakikinig ako ng music, uy, interesado ako sa music. nung nakita ko yung kapatid ko, may grupo kasi siya nun, Harmonic Rhymes nun. Yung Mm. kapatid ko, si Bono, si Derek, si Edric, yung mga yan, kasama ko yan noon. Doon na-inspire ako na parang, shit, ang titindi naman na ito mga to. Mhm. Parang record-recordan lang dun sa bahay na yung mic na kinukupi pa nun na maliit lang na may maliit na mic tapos kinukuping ganun. Yung pa yung mic. Hindi ba yan yung nasa CDR King? Yun ata yun. Yung sobrang, Kinukuping. sobrang liit No. na mic. Tapos gumupit lang kami dun sa ng foam ng kama. Tapos yun yung nilagay namin na parang ano niya Yung silence. pop filter niya. Beat, Tama. beat niya. Pero balik pa tayo kuya sa bago mo nakilala sila Bono. Balik pa tayo. Kumbaga, sa pagkabata, ano yung kumbaga music sa paligid mo? Yung music sa paligid ko, syempre, andito tayo sa Baguio, mostly country. Country Okay. song. Yung mga yan. Tapos yung mga 90s na kanta, yung mga Eagles, yung mga Yung mga Scorpion, yung mga Scorpio. yan. Oo, di ba? Yan na yung mga, Tama, tama. ano Mga eh. mga Hotel California. Oo, mga ganun, yung mga Bed of Roses, mga ganyan. Eh, So, sige lang kuya. bumili yung mama ko ng CD ni Eminem pa nun. Nice, nice. Pero pinaka-first ko mga napakinggan nun yung ano pa sa MP3, yung CD, Aha. yung ilagay mo dun yung mga pirate Oo, guy. oo. Ano lahat ng mga kanta ng mga matitindi rin na nag-ano ng rap din sila Francis M, yung mga yan, Mhm. sila Glock 9, mga Death Threat. So basically kuya, bata bata ka pa lang, napapaligiran ka na ng music. Mm-mm. Ganun na siya na take mo na siya, hindi na kagaya sa iba na kailangan pa nilang maging interesado bigla sa music eh. Pero yung sa'yo, parang growing up, may music na talaga sa paligid mo. Mm. Ganun mga. Okay, okay. So, hindi ka talaga nagsimula sa rap quiz. Hindi ako nagsimula sa rap, kumbaga doon sa video-video ko lang, napapanood ko yung papa ko na kinakanta to. Siyempre, kinakanta ko na. Okay. Okay, tama Siyempre, yan. pops ko yan, kinakanta niya, kantahin ko rin. Parang maganda Oo. sa pandinig mo ngayon na parang, hindi matindi to ah. Oo. Kumbaga, ang music hindi na kailangan ituro sa'yo kasi pops mo pa lang kumakanta na nung bata Mm. ka. Ganun. Makulit. Ganun din sa household namin talaga. Parang
wala nang nagsabi sa, hindi ko na naisip na, ano eh, uy, gusto ko maggitara. Hindi, lumalaki ako, may gitara na eh. Parang ganun eh. Ayan. So, going naman sa ano, paano nyo na na-discover ang rap? Yun nga, nung nagrarap-rap na yung kapatid ko. Yung parang ano na rin ako ngayon na napo-force na rin ako na parang, shit, gusto ko yung ginagawa nyo. Parang ganun na Okay, okay. dating. Saka yun, syempre, yung mga napapanood pa nun yung mga gangsta movie ngayon na parang, shit, ang titindi Oo. na. Yung parang ganun, parang doon na ako na-force na, shit, magsulat na rin ako para makasabay ako sa kanila. Okay, okay. Pero sa, bukod sa ano, na-influence ka na ng kapatid mo, sa influence mo naman na sa mga artist, sino na yung mga pinapakinggan mo dun? Ano ulit? Sino na yung mga pinapakinggan mo na ikaw na yung nag-discover, kumbaga sarili mo na yung nakadiscover ng mga artist na yun? Yung local lang o yung sa labas na ng Kahit ano, Kuis. na ano ko na nun, napapakinggan ko na yung mga Bone Thugs nun. Bone Thugs. Oo, yung parang na encourage na ako doon sa mga kanta nila na Mhm. Mhm. gospel song na harmony Oo. na Oo. ito eh. Tapos meron pa mabang mga iba? Marami. Kagaya nila, yun, si Glock 9 din. Isa rin yun. Patindi sa Eminem, Tech 9, yung Yan, mga yan. Mhm. Twista. So sila na yung mga ano, yung mga sila na yung mga kumbaga naging inspiration mo na para makakuha ng style, techniques. May Kumbaga, may specific ka bang tao na parang nakuhanan talaga ng style ganun? wala. Gusto ko yung unique ako eh. Gusto ko lang yung pinapakinggan ko sila. Yung basta yung parang na ano lang ako, yung parang nabubus lang ako ngayon pag pinapakinggan ko sila, shit, yung parang gusto ko na rin gumawa ng ganun din, pero ibang, hindi yung Oo. kagaya ng style nila. Yung parang orthodox kasi yung sa akin ng unang style. Okay. Eh, masyado atang malalim. Siyempre, hindi makagat ng tao, ganun. Mhm, mhm. Kung ako magsusulat talaga, unorthodox pa rin eh kasi parehas Mm, tayo na ano na mahirap ano eh, mahirap na may kumbaga nasa common ground ka ng ano, genre parang mm, parehas na lang. Kasi actually pinapanood ko nga yung mga kanta mo nung lately. Oo nga, ay iba-iba rin talaga siya, no? Kung saan lang talaga kung saan mo siguro siya nahuhugot, kung ano yung mood mm, mo. Kasi meron kang hardcore, meron kayong love song na AC. mm. Yan, yung mga napansin ko sa mga kantang napakinggan ko. By the way, kuya, isang titindi. Maraming Ayun, salamat. naalala ko yung ikaw, yung ikaw na kanta nyo ni AC. Mm, Ayan, pinakinggan ko. Tapos, meron yung isa na parang yung may picture ng brain, or monkey ba yun? oo. O monkey, parang ganun. Ayan, so moving on, kuya, paano ang creative style mo na kung paano ka magsusulat? Sa akin, kung ano lang din maisip ko. Wala ka Ah, talagang, okay, sige. Shoutout ko na yung mga kagrupo kasi Kurt, nandiyan sa Canada, saka si Yan. Aha, Jerome Coronya, si Nico, yun. si Leo. Yan, shoutout sa inyo. Yan. Shoutout na sa mga ano, puro overseas yung mga tropa mo, guys, ah. Pero yan, guys, yan nga, balik tayo sa creative style. Ayan. Kumbaga, paano mo siya nasasabi na ganito ka mag-rhyme, ganito ka humugot ng topic? Nung, ano, syempre, pag nagbabasa ako ganyan, syempre, estudyante ako nun, pag nagbabasa ako, pag may nakita akong ganyan, naiisip ko na parang, oh shit, mukhang matindi tong salitang to, ganun. Parang ini-explore ko nga yung mga words na nababasa ko, iniintindi ko, yung Mhm. parang, ano ang ibig sabihin nito, mga explore lang din, tas basa-basa lang din. Gumagawa ka ng bangko quiz ng words. Oo. Ng sarili mong bank ng Mm. words. Tama ba? Minsan nga sinusulat ko sa kamay ko, ganun nga eh. Pag may naisip ko habang naglalakad akong ganyan, may pumasok sa isip ko. Sinusulat ko sa kamay ko, tapos itatransfer ko na ulit dun sa may papel. Lalo dati wala namang phone na ano eh. Wala Parang pang food dati. notes, wala namang ganun eh. Kuis, meron ka bang notebook na puro sulat? Meron. Meron ako Tapos, nun. tapos, eto kasi yan. Kumbaga kasi halos lahat ng artist na nagsusulat, mapa-rapper or sa ibang genre. Meron,
malakas ang kutob ko na meron silang notebook nung high school sila or elementary. Tapos, hindi mo na alam yung kwento kung paano nawala. Mm. Ganun. Nasunog. Ewan mo na eh. Pinangsong rod ni mama mo, di ba? Pero sayang kung kung mahahawakan mo siguro yung notebook na yun ngayon. Mm. Feeling ko ano, marami ka pa talagang kanta no na ano. Marami pa pero yung iba kasi mostly sample lang ganun kung ano lang Ayun naisip nga, mo na. oh, marami kasing hindi natatapos doon eh. Kaya Oo, talagang ganun. nagsasayang ka rin ng page talaga eh. Maraming Nabobokol ka. oo, ganun. Kung may subject kang hindi trip, Oo, ganun. tapos nainis ka sa teacher, sulatan O mo. kali, Pero ano, 4 lines lang. oo, ganun. O kali may narinig kang ganyan. O kali may Oo. narinig kwentong, yung antindi naman nun, kwentong yun. Sinulatan ko nga. Parang Speaking, balik tayo kasi magandang topic rin to. Ano muna mong cellphone quiz? 3210. 3210 na. Yung Napa, may space impact. Ganun oo. yung technique. Ganun. Napakagandang ano yung panahon yun no quiz. Na text-text lang. Alam mo, Mm. isang naalala ko doon, pag yung New Year, yung kailangan nakapag-load ka na. Kasi hindi na papasok yung load sa eh kasi 'di ba? Alam mo ba 'yun? Yung parang Oo, yung mabilis na. Oo, hindi ka yung na sobrang. makakasend ng text ng Happy New Year, isa-send to all mo pa 'yun eh. 'Di ba? Ang pinakamatindi doon yung pabilisan mag-text sa jeep, Oo, mate. mismo. No look. No No look, look. mate. Uy, shucks, ano yun? No look naman yun. O kaya sa flag ceremony, Oo. nakabulsa ka tapos nagte-text pala. Oo, Or sa matindi. mismong classroom lang, no? Matindi nga. Nakakatuwang mga Gamay na gamay mo ano, yung mga kung saan yung mga letters na ano, yung mga numbers nga eh. mismo. 32. Ako kasi 1100 yung akin eh. Yung mahirap mag-snake kasi yung up, down lang yung nasa gilid Oo. niya. 'Di ba? Wala siyang ano eh, lahat ng corner wala eh. Talagang up, down lang. Mahirap magano dun eh. Anyways, move on tayo. So, yan guys. Yung pinakauna mong kanta, saan nyo anong topic niya? At saan mo siya nasulat? Nasulat ko siya dito lang din sa Baguio, doon sa bahay namin. Mm. Yun yung ano, yun yung paraiso. Tungkol saan siya, Kuis? Yung baga, ano, explore lang. Yung baga, sumama ka sa akin paraiso, parang ganun. So, Mhm, mhm, sa tunay na buhay, sa kagandahan ng buhay, huwag kang masyadong magpaka-stress. Enjoyin mo lang. mhm. Strolling, parang ganun. Ilang ilang years na kayong nagra-rap, Kuis? Ano lang, medyo matagal na rin, pero parang bumalik lang din ako ulit. Ayan, oo. Kasi Mm. tama, kadugtong siya ng tanong ko na through the years, kung sabi niyo nga years na kayong gumagawa ng kanta, ano yung nakita mong pagbabago sa ngayon na style mo sa pagsusulat na hindi mo na siya nagagawa noon or na-improve mo siya ngayon, parang gano'n. Ano yung mga nakita mong changes? Matindi yung parang nagiging flexible na, ganun. Kumbaga, gusto mo nang aralin lahat. Yung Mm. mga figure of speech na yan. Mhm. Siyempre, gusto mo nang aralin, siyempre, gusto mo yung passion mo na to. Kaya, Tama, tama. mo ipursige lang ng ipursige yung mga bagay na yun. Bagong ganto, bagong meta. Mhm. Ganyan eh. Kaya talaga dito sa rap scene na maging flexible ka na dito eh. Naka-affect ba kuya yung ano, yung dumami na rin ng artist na naglabas ng mga bagong style, especially sa flip top na na-differentiate ng mga kumbaga kung bars man 'yan, kung ano mang style yung mga ginagamit. Naka-effect ba siya sa kumbaga pag-improve nyo? Hindi naman, naging matindi nga eh. Kumbaga parang bagong lesson, parang ganun eh. Kumbaga sa subject, bagong subject. Mhm. Ganun yung bago mo mapag-aaralan sa ibang tao yung experience din nila yung parang shucks matindi yung ano na ito, bagong style na ito ah. O Yung, kasi bago para sa akin ko isa, bago ay nung hindi pa lumalabas ang flip top, nagsusulat na rin ako. Hindi mo naman alam ang bars or multi tama. slant rhyme, hindi mo alam eh. Nung lumabas lang ang flip top actually. Oo, dun na yung Na, kagaya, yung ano, yung kay Looney. oo, yun yung mga ang dami niya ng ano eh, kumbaga marami ng elements ng rap na 'di ba? Nakakaiba na which is
hindi mo na, kumbaga, hindi mo na nalalaman noon eh na, ganun pala yun. Ginagawa ko to Oo, ah. Ang ganun. alam lang kasi natin dati, it's either gumagawa ka ng love song or speed rap. Ganun lang, Ah, mga, yung literal na tawag, di ba? mm. Ngayon, yun pala, hindi mo alam sa sobrang bilis mo ngayon, quadruple time na pala yung ginagawa mo Oh, dati. man. Eh, alam lang natin nun, speed rap. Ganun lang eh. Ganda nga eh. Kumbaga parang nadadagdagan pa tayo ng iba pang knowledge. Another lesson nga talaga. Wala. Eto naman next question ko. Kuya, sa mga artist or yan nga sa streets, nahirapan tayo lahat nung nagka-pandemic. Mm. Kamusta yung galaw mo dun, Kuis? Anong pandemic, andito lang ako sa bahay, 5-1 talk. Tuturo ko sa Mhm, 5. okay. 5-1 Talk. Mm. Nung pandemic ka lang nakapasok ng 5-1 Talk or... Hindi, bago mag-pandemic. So, matagal na kayo dun. Di ba, Matagal na. di ba, Kuis, nasa session yun dati sa Harrison kaso nawala? Nawala sila pati doon sa harap ng BGH. Ano na sila ngayon? Online na lang talaga kung Home mag-a-apply. base. Base. Oo. So, ang application sa website na ganun. Meron nata silang physical na pwede doon Parang, ka mag-apply. Oo. parang branch nila. Dito sa Oh, Baguio. kaso hindi Na curious ako kasi 5151 Talk ang ano eh. Isa sa nagbukas sa bagong era ng online tutor nga eh. tama. Dito sa Baguio meron na, may mga ganun na. Pero dati kasi call center lang lahat eh. Mm. Lalo sa atin na kumbaga ako hindi ako nakapagtapos. Iisipin ko lagi call center na yung bagsak ko eh. Hanggang sa ayan nga may 51 Talk. Lahat na ng mga kakilala na ano, akala nila hanggang call center lang sila. Nagkaroon ng bagong opportunity na pwede ka pala magturo kahit di ka graduate ng Tama. ng college, sorry. Yan nga, di ba? Explore mo lang talaga. Oo, kaya tumatak sa akin ng 551 Talk nga kasi maganda nagbukas sila ng opportunity na ma-explore ng mga bagong kabataan na feeling nila hindi sila pwede Ganun magturo. feel. Oh, mga field, tama, tama. Ulit. Actually, ako naman ko is IT ang tinapos ko, vocational Mm. lang. Pumunta ako sa Thailand, akala ko may mga IT na trabaho. Pag-graduate ko ng vocational. Akala ko may mga IT jobs doon, ganun. Hindi pala, puro teaching job. So, ang bagsak ko rin. Teacher. Matindi, matindi. Nakakatuwa kasi nakapagturo ako from kinder 1 hanggang third year college that time. Which is Hindi mo rin ibang... talaga alam kung anong tatahakin mong Oo nga destinasyon. eh, oo nga eh. Kaya, ang dating lang ng tagos eh. Ang sarap sana sa mga teacher natin no, na sabihin na teacher ako ngayon. Parang ganun no. Na baka in-expect mo ano lang ako. Pero masarap pa rin pala magturo. Parang ganun. Kung sarap sabihin sa mga teacher natin no, no. Lalo for sure hindi nila ina-expect na babagsak ka as teacher. 'Di ba? Oo, ganun yung dating. Lalo tayo puro tayo kalokohan nung high school and elementary, Ah, 'di ba? magugulat na lang sila sa'yo ngayon na parang, Kamusta ikaw, kamusta naman kamusta naman ang pagiging teacher ko is ano yung mga parang teacher or online tutor? Ano ba yung tama? Or both parehas? yung teacher sa classroom, Tama, online, okay, ayan. internet. So, online tutor ang tawag sa inyo, Kuis. Mm. Pero nag-ano rin, turo din ako sa UC Lab noon, tapos sa Nice. testing. Nice, nice. May physical ano ka rin, may experience ka din ng ano. Ang Shoutout galing, sa mga galing. kabatch ko. Yun. Kamusta? Ano yung mga unang naramdaman mo nung una mong sampa kunwari sa harap or sa screen mo na may tuturuan ka na? Ano yung una mong feeling nun? Siyempre, andun yung kaba. Tapos Mhm. takot kung matututo ba siya sa'yo. Kung paano mo may express yung sarili mo through online na Mhm. ganito gawin mo, gayahin mo ako. Sabay, Nagkaroon ka ba ng mga stutter? Parang ganun. oo naman. Yung parang nachuchoke ka rin, Na-choke. siyempre. Na-choke. English eh. Machuchoke ka rin eh. Gawin mo na lang, patayin mo na lang yung camera muna, tapos buksan mo na lang ulit pag prepared ka na ulit. Pero Sa ngayon, kung parang, uy, nawala ako dun. sa ngayon, okay ka naman na, parang nasabayan mo na siya. Oo naman. Siyempre, habang araw-araw mong Matagal. ginagawa, Nagiging routine siya, no?
magagamay mo na eh. Parang normal na lang sa'yo. Hindi ka na yung parang napapagod na gumising na ganyan. Parang, oy, may klase ako. Ganyan. Nakita ko nga sa background mo, 51 talk. Tama. Nakakatuwa naman yung hindi ko na-expect na online tutor. Yeah, pero ayun, sa mga ano naman yung mga pinakapangit na experience mo sa pagtuturo quiz? Yung siyempre, yung minumura ka ng estudyante mo, tapos yung sinasabihan ka ng mga bad words, Tas wala kang magawa, ganun. tapos nag-gesture sila, screenshot mo, Ano bang mga tinuturuan mo, Kois? Bata or assorted? assorted, hanggang matatanda. Hanggang 60 years old, ganun. Hmm. Yung mga engineer, yung mga nurse, ganun. Yan. Balita ko nga, sabi nga nila, yung mga kliyente daw dyan sa inyo, mga mayayaman na kailangan na matutong mag-English. Oo, mga engineer, mga ganyan, Kulit. doktor, Mhm. teacher din, ganun. Aha, Pero yan, sorry naputol natin sa bandang yun. At least nalaman namin yung karir mo, Kois. Balik tayo sa rap music. So yan, napag-usapan natin yung una mong sulat. At saka yung mga changes na nakuha mo nga through the years na gumagawa ka ng kanta. Ngayon naman, gusto kong tanungin, ano yung, yung experience mo sa pinakauna mong, or ano ang kwento mo sa pinakaunang gig mo? Pinakauna kong gig, syempre, ano, masaya, nakaka-enjoy, makakasama ko yung mga old school, yung mga idol mo na parang Walang kaba. meron din, syempre, hindi mawawala yung kaba eh, Mhm. di ba? Ano yung mga nasa isip mo nung panahon na yan? Yung mga unang pumapasok sa isip mo bago ka sumampa? Pag malitang ka ba mo, mababa pangarap mo. Kaya Okay. parang ganun yung dating na, nung unang sampa mo, syempre, nakakakabahan na talaga, nakaka-excite na wala-wala ka dun sa stage, ganun yung Oo. dating sa sobrang adrenaline mo na sa sobrang saya mo na hindi mo na makontrol yung sarili mo dun na. Gusto ko yun na yung kung maliit yung kaba mo, maliit ang pangarap mo. Tama ba? Ano naman, Ang ganda nun na. Ang naaalala ko kasi dyan, si Mrs. ko, sabi niya sa akin, parang 14 years ka nang tumutugtog sa stage. Pero bakit every time na papasok ka sa stage, lagi mo sinasabing kinakabahan ka hanggang ngayon? diba? Sabi ko hindi eh. Ewan ko pero oo din hindi siya hindi porket sanay ka na hindi ka kakabahan eh. Pero Tama. feeling ko kung saan nanggagaling yung kaba is yun nga dahil excited ka, mahal mo yung ginagawa mo May at saka pangarap. hindi may pangarap ka at hindi lahat ng kahit 20 years mong gawin yan sa iisang stage hindi pare-parehas ang nangyayari doon eh. Oo, Kahit tama. sabihin mong yung kanta mo paulit-ulit na lang na ganun yung Mhm. kinakanta mo through the past. Hindi ganun yung hindi pa rin ganun yung pakiramdam eh, 'di ba, Kuis? Iba pa rin. Ang ganda nung quote na yun, napakaganda. Ang galing-galing. So, yan naman, pinaka-worst naman na experience mo sa gig. Ah, yung ano, nalimutan ko yung lyrics ko, hindi ko na alam. Na-choke na ako bigla. Ano yan? Tapos wala ka ng bawi, parang ganun. Yun yung mahirap eh. Yung may bawi ka na pero utal-utal ka na, ganun na yung dating. Ano ba? Kuis, Yung Oo. dating, pagka-record nyo, sinalpak nyo na agad doon sa stage, kaya, shucks. Okay, okay. Talagang walang oras yung kanta, Kuis. Oh, gulatan, parang ganun. Walang Kantayin oras yung natin to, parang kanta. ganun. Kantayin Mm. natin. Quiz, para sa audience natin, nakikinig rin kasi yung mga parents natin, ganun. Pwede mo ba explain ano ang choke? Yung na-choke, yung nawala ka, yung na brain dead ka, yung ganun, yung parang na brown out yung utak mo. Yun, kalimutan mo yung sasabihin mo sa sobrang dami mong iniisip. Mm, Nakalimutan mo din talagang main point na sasabihin mo. ayun. Ilang beses nangyari sa'yo yun? Kung Marami din. mabibilang mo ba dami din? Marami din. Ang mahirap kasi sa rap quiz, dire-diretso kasi yan na salita eh. Mm, Pag nawala ka, mahirap bawiin. Hindi kagaya sa amin sa banda. Mawawala ka, sabihin mo isang buong verse. mm, Pwedeng mag-imbento yung kasama mong maggitara bigla. mm. Pwede mo ipakita na hindi kayo nawala eh, hanggang makabawi yung bokalista. Sa Oo. rap kasi hindi. Pag play ng track, 3 minutes na yun na dire-diretso. Huwag ganun. Hindi kagaya sa banda na pwedeng nawala ka, sasabihin mo lang sa kanila sa stage na, uy, nawala ako, tuloy nyo lang.
Babawiin ko lang sarili ko, 'di ba? Kaya sabi ko, hindi, iba din talaga eh. Iba din eh. Kaya na-admire ko yung mga rapper din talaga na kung paano makabawi sa choke. Kasi iba, Mm. iba talaga, iba talaga. Pag nanonood nga ako ng rap, ng battle rap, nakakalungkot isipin. Yun nga talaga na pag may nawala. Mm. Nakakalungkot yung pakiramdam kasi alam mo eh na shit, ang hirap bawiin na ito. Tama. Mahirap bawiin yun. Hindi ka pwedeng mag-adlib, may tumatakbong oras. Mm. 'Di ba? May tumatakbong oras. Or yun nga, pag nasa stage, tumatakbo na yung kanta, hindi mo naman pwede. Kasi mas nakakahiya kung sasabihin mo, wait lang, ulitin natin, track 2 pa ulit. Di ba? Saka nakakapanghinayang hindi mo nakita yung best mo talaga na Tama, tama. andun ka na sa spotlight na yun na ito na yung Mm, mhm. pagkakataon mo. Kailangan talaga polished ka, no? Mm. Paano naman ang, ay hindi, wait lang, ito muna. Unforgettable gig mo naman, Kuis, yung may makukwento ka na may nangyari. Siguro baka may binato ng bote, ganun. Matindi, matindi yung birthday bash ata ni Sorhenyo yun. Okay, okay. Dito sa may PCC, Aha. Pine City College Pasig doon. City, Pine City Colleges. Nangyaring hindi pagkakaunawaan yun. Talagang rumble eh. Kami yung dating eh. May nagrambulan habang may tumutugtog, ganun ba? May Oo, nagpa-perform. ganun. Oo, ganun na yung dating. Rambulan talaga Anong eh. anong cause? Grupo pa rin, gang, or lasingan Ganun lang? pa rin. Ah, Ganun pa rin. Dahil mga nakainom na rin siguro. Pero At paano syempre, yun? Parang, paano nangyari na may dalawang grupo na ano sa isang event na birthday naman ni Sorhenyo? Marami bang marami bang affiliation si Sur? oo, syempre, Sur na yun eh. Si Sur kasi matropa din si Sur. Gusto niya Mm, yung kung mababait din sa kanya, yun, oo. matropa rin. Yun yung ano, Talaga, no? Yun yung, kaibigan, ganun. oo, Wala kaibigan. yun yung mahirap pag kaibigan mo lahat. Pero yung ibang yun yung mga kaibigan mo, magkakaibang grupo na. Mm, Hindi mo maiiwasang tawagin sila sa isang event eh. Kahit hindi gang, kunwari yung may nagtampuhan lang. mm. Kunwari nagtampuhan yung dalawa, hindi mo alam. Tapos naimbita mo sila sa ano, isang, kunwari birthday mo. Ikaw pa yung magkakaproblema eh na, ay may away pala tong dalawa. Oo, may hidwa. Parang ganun. Tapos Tao. ikaw yung nag-imbita eh. Cargo mo. Parang ganun eh. Bukod doon ko isala ng mga event na ano. Na ganun na magulo. Saan ba ba? Or hindi naman kailangang magulo eh. Kung may iba ka lang na na-feel, may kakaibang spark nung gabing yun. May mga ganong moment. Oh, wala naman kumbaga parang peace out lang din talaga. Nice, Kontrola. nice. Kontrolado. Ayos. Mm. So, ayan. Next question natin, Kuis. Paano ka ba mag-prepare for a performance? Ah, nagre-rehearse lang ako. Pinapakinggan ko ulit yung mga kanta ko. Ganun, minimemorize ko lang ulit. Tapos yun, salpak na. Siyempre, yung mga piyesa mo rin. Siyempre, piyesa. Madalas sa ating artist actually sumasampang nakainom eh. Mm. Paano yung take mo doon? Sa akin naman, tip shot lang, ganun. Ayoko yung Mhm. masyadong durog ako. Na-testing ko na kasi nung mga kabataan ko pa nun yung parang pasipasigat ka sa stage, Oo. ganyan. Oo, kasi Di ba? totoo Alam yun. mo, Parang napag-usapan nga namin ni AC, sabi ko nga, dati hindi nung mo bata ka, alam, oo, lasing ka na pala. oo. Pero dati kasi, wala, doon ka umugot ng ano eh. Akala mo Mm. talaga astig kang nasa stage eh. Pero yung Oh, nanonood sa'yo na hindi lasing, wala, mukha ka talagang kingkoy. nabubwisit na sila sa'yo. Oo, oo, tama. Ito, parang sinira mo yung gabi, parang Mhm. gano'n. Maganda ngayon, syempre natuto na tayo. Totoo yung tip shot lang. Tapos, yun pala, ang totoong art, ang isang totoong art sa pagiging artist ko is yung kung paano mo i-control yung sarili mo. Kung paano Oo, mo siya tama. i-tame sa stage. Hindi yung kailangan mo minom ng madami para mailabas mo yung Oo. ikaw. Yun nga eh. Akala ko rin dati kasi ganun eh. Kailangan inom muna tayo bago tayo tumugtog. Kasi Mm. wala, corny tayo kung hindi tayo nakainom. Baka statwa lang tayo. Ganun dati eh. Pero yung pala, nasa loob-loob mo lang talaga yun. Hindi mo kailangan ng alak. 'Di ba? Kung paano Ah, mo rin talagang, paano ka tatayo bilang professional na tama, talagang yun. Yun, professional. Tama. kaya kong dalhin to kahit ganito yung kanta ko. Ganun. Yan. Nice, nice. Kuis, anong masasabi mo sa
may pera sa musika. Anong ibig mo sabihin? Anong take mo May, doon, ha? may pera. May, di Oo, ba may pera naman talaga. mm, May pera naman talaga sa musika. Napakatindi nga. Kita mo naman yung mga XB yan, di ba? pero sa Talaga. ating ano, sa ating mga underground, paano mo siya matitake doon? Sa amin kasi parang ano, ngayon pa lang sa ngayon, syempre okay na rin kami sa mga thank you, ganyan, pakain. Oo, Kunting merong inaabot, salamat sa pag ganun. Certificate. Syempre yan, mga ano, dito naman tayo sa baba pa naman eh. Hindi naman tayo yung artist na talagang may hinihinging kapalit pag Oo, ganun. Ganun din sa amin, Kois. Wala naman talagang TF eh. Pero, ayan, kaya ako na, ano, kasi feeling ko talaga ngayon, respeto lang. oo, kaya ako na bring up. Kasi, ngayon lang talaga, dati kasi talaga ang dami, pakain, pansit, thank you. Mm, Bigyan ka ng gin, isang bote, isang mm. bucket ng Red Horse. Pero kasi ngayon, Kois, feeling ko talaga kahit mga underground artist tayo or local artist, feeling ko kailangan na rin talaga natin ng kahit pamasahe lang eh, kahit 200 lang. Tama. Pero para sa akin, Oh, hindi mo mahirap naman din siya, oh. mahirap magsabi kasi ng gano'n na parang, Oo. syempre yung ibang tao tiners, gano'n ka ba kagaling? Parang, alam mo Totoo, yung gano'n totoo. na feeling na parang, kaya mahirap mag-suggest na, oy, punta ako dyan, pero bigyan mo ako gano'n. Yung parang, ano, Tama, tama. Pero yun nga, sabi nga nila ganun nga daw yung sakit natin. mm, Kasi alam natin na may worth tayo kahit pamasahe lang, kahit 100 lang. Pero sa atin din kasi nagsisimula talaga yung nahihiya tayo. tama. Kaya sabi nga nila hanggang ngayon ang akala ng mga event organizers is okay na tayo sa thank you kasi wala namang nagde-demand eh. Mm, Which is lagi nilang sinasabi na mali rin natin. Pero sa akin lang hindi nila maintindihan eh. Kumbaga, bukod sa gusto kong gawin to, kunwari concert for a cause, mm. bukod sa mahal ko na lang yung ginagawa ko, kumbaga nakakahiya talaga eh. Concert Mm. for a cause, hihingi ka ng pamasahe. Oo, ganun. Ganun yung dating. Pero sana dumating ang araw na ganun na, Kois. Mm. Lalo ngayon, hindi na tayo yung mga binata na, nakatugtog ako, maraming nanood, yun okay na tayo dun eh. Oo, ganun. Pero Tama. sa totoo, umuwi tayo naglalakad. Kung na-experience mo ba yun? Oo, Di solid. ba na ang astig-astig mo sa stage pero wala ka palang pamasahe, wala kang pang-ambag, wala kang pambiling yosi. Mga A good, katalisod din tayo. mga good times naman siya. Ngayon, Kuys, kamusta ang karir mo sa musician, sa rapper? Sakto lang naman. Wala pa akong nagagawang mga bago kong kanta. Sobrang busy ko rin kasi. Masyado nang naging busy rin talaga. Mm. Ayun nga eh. Actually, Sadya, yun, daddy's duty na rin. yan ang reason kung ba't ko ginawa actually. Isa ang number one reason kung ba't ko ginawa tong uh, Podcast. on podcast yan. Kasi nga, hindi, ako as a outgoing person, ang dami kong kilala, ang dami kong kausap. Siyempre, hindi pa nung nagkaanak, actually, nung buntis pa lang yung misis ko, Mm. mararamdaman mo naman na doon na hindi ka na makalabas, marami ka nang kailangan gawin. Kung pwede nga magkaroon ka ng 5 trabaho, ganun na lang eh. Mm. Kasi 'di ba, ganun na yung ano. Kaya ako siya ginawa kasi mahirap din eh na hindi hindi mo maiiwan talaga yung hobbies mo, yung ikaw, 'di ba? Mm. Oo, mababago ka ng ano, ng pag nagkaroon ka ng anak, pero syempre hindi mo naman iiwanan yung sarili mo, 'di ba? Oo, Kaya nandun pa kaya rin. ako nagawa tong podcast na yun. Ayan. So, balang araw ko is anong ano mo, anong take mo sa music scene dito sa Baguio mga 10 years from now? Ah, hindi mo pala rin. Siyempre, nandito pa rin ako. Para hindi na lang siguro mag-perform para gumabay na lang din sa mga ngayon. Gumabay, ayan. Yun ang nasa isip ko rin. Nakakatuwang gumabay sa mga bago, no? Kamusta pala sa, ano ko, sa Siyasi? Marami akong tropa dyan, eh. Ano naman ang, ano nyo doon? Mga ganap. Sakto naman yan. Nag-ano sila, gumagawa sila ng mga event para sa ikabubuti ng lahat, para sa ikakasagip ng mga concert for a cause, for benefit, mga ganyan. Yun.
Community service, tulong sa buong sambayanan. Yan, sinusunod yung mga Mad protocol. madalas kayong mag-event sa ano, sa dito sa may tapat ng Pines na school? Mm, Ano ng school 'to? School ng tatay ko, nakalimutan ko. Lukban. Lukban Elementary School. Madalas kayo dun nag-e-event, 'no? Mm. Yung Lalo tatay na ko, oh, yung tatay ko malaking kasi ano gathering. dun, yung tatay ko, head teacher dun, siya ang nag-a-approve ng mga ano niyo dun, mga request na Mm. gagamitin yung gym. Ayan, naaalala ko lang. Matindi Si nga pero doon din sila nag-ano eh. Pinapayagan din ng school na ilagay yung logo nila dun sa mismong school eh. Oo, yun yung mga actually yun yung mga magandang school, yung nakakaintindi ng ano ng mga event Mm. sa mga ano, yung mga fundraising, ganun. Anong pinaka-latest na project nyo ngayon? Yun, yung ano, concert for Ocas. Ay, quiz, tanong ko lang, ano bang, may ano ka ba doon? May parang position ka sa CIASI? Oh, dun sa ano, kasi ano eh, dalawa eh. Dun ako sa Kayang Hilltop tapos sa ano, Tower 66. Dati akong MI, Master Initiation. Okay, okay. Hmm. Dati kasi inaaya ako ni, sino ba to? Ewan ko kung si Alan Milan, kung kilala mo siya. Si Alan Milan ng Camp Dangwa. Kilala mo ba yun, quiz? Hindi na. Hindi na. Mga baka ano na. Kaso hindi ako nakaano eh. Kasi nasa Thailand nga ako nun. Mm. Ayan, quiz, Basta ngayon dun sa Thailand, masaya ba dun? oo naman. Na ano, alam mo yung Takatak Boys? Mm. Kung dito Yossi doon, ano eh, ganun yung Takatak eh. Matindi nga dun eh. Tapos nasa ano lang, nasa, ewan ko, pero kung ako, mas ipopromote ko sa Thailand ko is yung living, yung lifestyle, yung cost of living, napakamura ng pagkain. Mm. Hindi nga kami nagluluto eh. Kahit itlog or kanin. Panay sa labas. Lahat kasi ano eh, 30 pesos mo. Sabi ko nga, ang isang 100 pesos mo, dapat kasya na yun ng 3 meal sa isang araw. Mm. Which is nangyayari kasi maraming serving, ganun. Eh dito, wala eh. Pag-uwi namin, nagulat kami. Kasi ang dati, ang expenses namin ko sa isang linggo ay 600 pesos. Mm. Sa pagkain ah. So imagine mo yun. Tapos puro bili. Puro bili. Solid, yung 1,000 mo parang ano na lang, piso. Dito, pag-uwi namin dito, yung Jollibee, 700 na. Kakainin pa lang namin yun ng isang gabi lang. Solid yun. Iba At, pa yung bayad ng rider. oo, at saka yun nga. Tapos yun yung sa alak din, sa beer, kalahati ng price ng isang mutyong Red Horse, yung mutyo doon. Ah. Eh, ang style pa naman sa Thailand, mutyo yung nahawak mo, tapos destroy. Mm. Hindi sila gumaganon eh. Straw mo siya iinumin eh. So nung bago-bago ako doon, parang grabe naman tong mga to. Imagine nung nakahawa ka ng mutyo na Red Horse, tas nag straw ka. Eh, legal pa naman uminom sa mall. So, imagine mo, kunwari na sa SM, isang tao nakaganon. Bakit daw kasi pag tinungga? Anong Hindi, ibig hindi, sabihin? hindi nila ginagawa. Walang reason. Walang reason, pero pinansin ko talaga kasi ang Thai mahilig sila sa ano eh. Kung parang Pilipino pagkatapos ng trabaho, inom sa garahe. Hmm. Inom, sabi ko nga, pwede rin sa mall. So alam mo ko is kunwari ang out nila alas 10 ng gabi, 'di ba? Yung mga ano yun, sales, mga Hmm. sales sport, mga ganun. Andun sila sa hagdan ng mall. Dami nila nagiinuman. Ay, oh. Di Pero ba, pero dun sa Thailand, siyempre legal na lahat yung mga illegal dito. Ano oh, naman yung dating hindi naman magulo, hindi naman hindi siya akala ng parang mga, ka nagtitrip pa, ganun. yun nga, laging tanong sa akin yan, hindi siya ganun ka, yung parang tinakikita nyo na wala, na parang, uy, legal na doon. Hmm. Hindi, kung ikaw yun nandun naman, hindi mo siya ganun ma-expect na parang wild eh. Kasi ang nangyayari ko is, ang locals doon, hindi naman talaga sila gagamit eh. Mm. Or Yung hindi, dayo lang. yung dayo lang. Kaya yung kwento ng dayo, babalik sa bansa niya,
Ganun, ganun. Pero sa yung normal na araw, kung ako kasi sabihin mo na ako nakatira ako sa parang La Union dun. Mm. Taltalon, sobrang init, walang shit. Pero kasi ang dating doon, kumbaga, alam mo lagi kong sinasabi sa kanila, oh, tignan niyo to tol. Stall ng ano ng marijuana, parang binebenta lahat diyan ng klase. Pero walang bumibili, sabi ko. Tapos sabi nila, bakit illegal nga eh. Yun yung akala nyo na porkit legal, lahat na ng tao gagamit. Oo. Yun yung hindi downside. Parang sabi ko na akala lang mga tropa ko na, oy, legal diyan, gawin mo kung saan-saan. Gawin mo na siyang parang Yossi. Yung mga tao ba diyan, lahat sabog. Hindi ko is. Kahit yung ano, tinanong nung misis ko, sabi niya, 'di ba nagbebenta, yun sabi ko yung takatakboy na nagbebenta lang ng ano, ng mga joint, parang 20 pesos isang joint eh, parang ganun. Yun yung ano talaga, kumbaga kung ikinikwento ko siya, asa dito sa Pilipinas, tangin hindi talaga siya mukhang totoo. Totoo, 20 pesos isang joint. Ganun yung take eh. Pero ako na nakita ko yung Thailand. Sabi nga nung misis ko dun sa nagbebenta na gaano ka kalakas mag-smoke ng joint. Sagot nung nagbebenta, ba't ako gagamit? Eh di hindi na ako makakapagbenta. Sabi niya, di ba? Business mindset din siya. Oo, ganun sila, Hindi, Kois. hindi. Tama Ganun. naman Eh di nakatulog na ako, sabi. yun. Magugutom pa ako, ganun siya. Kahit yung isang bar na, yun nga, ganun yung offer niya, beers, smoke, food. Para siyang resto bar na kubo. Eh, in-interview siya na parang, gano'n ka kadalas gumamit ng smoke sa isang araw? Hindi, hanggat pwede, wag. Paano ako makakapag-serve? Sabi niya. Di ba? Tama, ano, matitindi. Mga business mindset. Ganun sana lahat. Kaya deserve nila, sa akin na, kaya Kois, kaya deserve nila maging legal dun. Mm. Di ba? Kasi locals pa lang, ganun na eh. Akala ko talaga dati pagdating ko doon, buong paligid amoy ganun na eh. Amoy usok na na ano. Hindi. Respeto lang din talaga sa Tama, kadisiplina. tama. Hindi siya naging ganun. Pero kung pupunta ka sa Bangkok, alam mo naman parang Manila, Mm. lahat naman doon puti, Amerikano, European. Andun talaga, walwalan talaga Ang, sila, ano, mga bangag. gifted place. Oo. Ano siya, Sin City. Mm. Ganun na talaga yung dating. Bangag sila lahat. Ganun. Pero yan ang take ko doon. Send ko sa'yo yung mga na ano mamaya. Send ko sa'yo yung sample ng sinasabi ko. Sabi ko talaga, ayun, kung sa Ilocano, awan, makutkuton dito iti kwa, paggatangan. Mm. Makutkuton kasi wala. Kuys, alam mo, isang kilo, Mm. 100. Times 2 mo, Oo. para maging pesos siya. 200 pesos. 'Di ba Siyempre, parang, ano na eh. Kalat wala. na. Oo. Mostly, tinatanim na nila, matindi sila eh. Kaya doon ko na nasabi kasi ako personally hindi ko kabagayan yung bisyo na yun. Mm. So ano lang ako, observer. Doon ko na realize na hindi naman pala talaga sinisindihan yung ano, yung dahon. Yung Mm. bunga pala talaga. Oo, yung parang ganun na rin. Kasi doon na ako nakakita ng may mga flavor. Strain, may mga strain. May mga mango, enchanted mango. Mga pakita ko, isend ko sa'yo, Kuis, mamaya. Dito kasi, pag titignan mo lang, as is eh. Mm. Worst nun, may tangkay pang kasama. Oo, sadya, 'Di mga ba? loko. Oo, mga local na ano. Pero yun, nakakatuwang experience. Sabi ko nga, sana lahat ng tao makapunta. Kasi bukod nga doon sa inaasam-asam nating Pilipino na legal doon, overall, lahat mura, pamasahe. Alam mo ko, sasakay ka ng elepante, 600 pesos. Saan Elepante yun? yun ah. Hanggang saan yung trip niya eh? Hindi, ikot siya, parang isang bukid. Ay, oh, parang Ikot ano ka. lang, roller Oo. coaster. Parang roller coaster lang. Pero elepante yun, guys. Pumunta ka sa, punta ka sa Ilocos. Sakay ka ng Kalesa. Magkano? Mahal yun, mga yun. 1.5. 1.5 pesos, kabayo lang yun ah. Di ba? Ganun ko siya makwento talaga na sobrang mura. Na sabi ko nga, ni kanin hindi kami magluluto. Kung mahilig ka mag-budget meal. Ang budget meal namin, di ba dito sa Pilipinas ang budget meal isang
kaod ng Oo, kanin, ng, ng sandok. isang sandok. Or isang baso. Yan na lang, yung tama, yung isang baso na yun. Kulay blue or red. Sa, Yung pangkaon din ng sabaw, no? Yung yun. sa ano yung Which kanin, is, eh. dito ko is nasa 10 piso yan or 15. Mm. Sa Thailand kasi, tatlong kaod. Tatlong sandok, 7 baht, times 2, 14 pesos. Busog na busog ka dun. Tatlo yun ah. Tatlong magkakapatong yun, naka-plastic. Ganon na siya nun. Kaya sabi ko, bakit mo kailangan magluto? Ganon. Darating lang sa part na nagluto na kami kasi nakakasawa naman na. Ganun nakasagana ron, no? Oo, quiz. Automatic nga lahat ng pinto eh. Walang guard yung mga mall. Ganon. Automatic bumubukas lahat. Nakakatuwa lang na ano. Ano pagdating mo dito, di parang napag-iwanan, no? Wala. Busit, Pag-iwanan busit, na yung Pilipinas, parang ganun. busit ang mga kaibigan ko sa akin, mga kapatid ko. Kasi magiging maarte ka talaga. Pero hindi yung arte na mayaman ka dun. Mm. Maarte ka kasi ba't ang mahal dito? Ganon yun Oo, eh. ganun. Lagi, ilalo yung unang buwan mo na uwi. Sa Thailand, ganito. Sa Thailand, ganon ako lagi. Kasi, wala eh. Alam mo ko, actually, hindi kami nagtatrabaho sa Thailand. Mm. Mga freelancer kami. So, may Ay, mga oh. pumupunta lang kami doon. Ayos, ah. Tumitira kami doon pag Maganda yan, ah. nagka-chance. Oo. 8 months kami lagi hanggang 1 taon. Mm. Anong mga Yun. most yung project ngayon? Wala. Ako kasi nasa marketing ako. So, kung alam mo yung lead generation, naghahanap lang ako ng mga customer. Mm. Ganun. Sa araw-araw, nagme-message ako Para ng, kumbaga yung kliyente ko, nagbebenta siya ng sabon. Ganun. So, mm, gagawin mo, akitin, parang ganun. message, hindi, wala ka nakakakitin ko is, mag-message ka lang. Bahala na kung sino magre-reply. Ay, basta Pero, parang send to all. oo. Pero walang ganun. Yun yung mahirap. Walang send to all. Ay, mano-mano talagang. Copy-paste siya, pero kasi ang mahirap doon, yung tao na sesendan mo, kailangan alam mo kung sino. Yun ang mahirap doon, hahanapin mo. Kumbaga ako yung kliyente mo, sasabihin ko sa'yo, gusto ko, bentahan mo yung ng sabon, yung lahat ng tiga Baguio na nakatira lang sa Magsaysay, na 60 years old pataas, na babae. Ang matindi yung Or challenge. sabihin natin, or na tomboy. Mm. 'Di ba, maghahanap ka ng gano'n. Tapos sasabihin ng kliyente, gusto ko 500 tao mahanap mo sa isang araw. Ano yung Gano'n. gumagamit kayo ng satellite para makita nyo, para mahanap Hindi, nyo ganun? hindi naman quiz. May mga tools naman na. May mga Mm. tools siya na ano. Pero yun nga sabi ko, Ka na rin. pahirapan pa rin siya kasi kung yung automation tool na to, yung tigahanap ng tao is kaya niya lang 50. Mm. Maghahanap ka ng resources dyan. Merong Google, may Facebook, Instagram. Oo. Ang dami Ayan. na, no? Solid, Ganon, dami. ganon. Kalat na kalat na. Oh, ganun yung trabaho ko, which is yun nga sabi ko, sa freelancer, nadadala namin siya kahit saan. Maganda. Mm. Nabubuhat nyo yung trabaho nyo, saka Oh. kayo yung Eh, boss. yes, kuys, yun. Kaya sabi ko, nakapunta kami ng Thailand. Hindi kami nagtrabaho doon. Yung Mm. una, oo, nung una, kaya kami na in love sa Thailand actually. Kasi, yun nga, doon kami nagtrabaho, pero yung pangalawa at pangatlong balik na namin, hindi na kami nagtrabaho doon. Dinala na namin yung trabaho namin doon. Ano yun, doon ka na naging freelance o dito, Doon na. dito pa? Dito Ay, ako doon na. naging dito ako naging freelancer. Dinala ko trabaho ko doon. Ayos, ah. Kasi ang freelancer naman, kasi boss mo tiga US, wala namang pakialam yan kung nasaan ka sa mundo Nasaan eh. ka, o Oo, basta yun. ginagawa mo Oo, yung yun. kapatokanan. Tama ko is, tama. At saka, yun nga, bukod sa Thailand, ewan ko, kuis hindi ako magyayabang pero sasabihin ko yung Mm. totoo. Na-open naman natin yung topic. Ang sinasahod ko lang nung time na yun is 34,000 monthly. Go. 34,000 monthly, pero nasa ibang bansa ako, umuupa kasi kami, which is, ang upa namin is 8,000 pesos Mm. monthly. Doon Monthly yung, rin. doon yung downside. Upa at saka visa. Yung visa ko is kasi, hindi ka pwedeng pumunta lang doon tapos titira ka na. Mm. Every month, ina-update mo yan sa immigration. So, every month, nag-update kami ng 5,000 pesos kada buwan. Ay, may bayad pag May every up. bayad. Oo. Ah, Dati yon na, ngayon kasi ang
ang 4,000 pesos ay 2 buwan na ang pwede ka pang tumira sa Thailand. Mm. Dati kasi wala eh, isang buwan talaga bayad ka. May worst yung wala ka ng ano. Hindi ko siya ma-explain dito pero kumbaga nauubusan ka kasi ng extension Mm. which is ang matitira doon yung mga mahal. Yung kumbaga gusto mo pang tumira ng Thailand, o meron pa dito pero magbabayad ka mahal na. Mahal na. Ganun siya. So, kaya kami umuwi. Ang limit lang talaga namin sa Thailand is 8 months to 1 year. Matagal na rin. Ganun. So, yun nga sabi ko. So, Enjoy mo na rin na solid mm, doon sa Tagal. mm. Pero yun, sasabi ko sa sahod ko noon na 34,000, sabihin mo may matitirang 15 mil na para sa akin. So, ganun talaga ang buhay. Bumibili ka ng pagkain, wala kang ipon. Oh, roll mo na lang yung i-roll. Oo, talagang rolling yun. Parang cycle talaga. Ang maganda do'n, ang Thailand kasi ginitnaan ng ibang country, magva-van ka lang mag-airplane ka lang ng 1,000, 1,000 pesos, 1,500. Or van, sakay ka bus, pwede ka na pumunta kang Vietnam, punta kang Laos, punta kang Matindi. Myanmar. Matindi nga pag nakalabas ka na eh. Siyempre yung ano mo, yung Mm, passport mo, dami ng oo. tao. Legal na legal ka na kahit saan ka Oo, na pumunta. boys. Pero do'n pa rin kasi ibang country pa rin papasukin mo, eh. Kunwari kami, punta kami Vietnam. Ibang ibang bansa pa rin 'yun. May ibang rules, gano'n, gano'n. Pero ang maganda do'n na gusto kong sabihin dito, guys, is mura pumunta do'n. Mas mahal pa ang Baguio hanggang Palawan kaysa Tama. Thailand hanggang Vietnam. Sabi nga nila mas mahal lang magpasyal ka dito sa Dito, Pilipinas kaysa sa ibang bansa. 'yan yung maganda do'n. 'Yun yung maganda do'n na nakakatuwang part din. Oo. Oh, Matik. anyways, quiz, nakaisang oras na tayo. May 20 minutes tayo. Meron ako Hmm. mga gustong ihabol. Sorry, putulin na Sige, natin do'n. Kung sige may na, mga sige. katanungan ka, chat-chat tayo. Mahilig ako makipagkwentuhan. Salamat sa mga Or, experience mo, ayun nga, Madrid. sabi ko nga, sana, yun lang, ihabol ko lang, sana lahat ng tao makapunta sa Thailand kasi Hmm. iba, iba. And then, yan, kung may mga balak kayo, lapitan nyo ako, quiz. Yan, kasi, yan, medyo kabisado na natin doon. Marunong tayo magsalita ng konti. Uy, matindi yan ah. Kasi quiz, kailangan, Galing mo. hindi mag-English ang tao doon. Dapat talagang aralin mo yung salita Oo. talaga nila. So, kailangan, kung long term ka, kung tourist ka, pwede. Turo-turo mo Mm. lang naman eh. Pero yan, moving on na tayo, guys. Pumunta ako sa profile mo last month, nung nag-usap tayo. Ayun nga pala, ito nakalimutan ko. Sorry, guys, sa mga delay. Ang dami nating delay, no? Ay, Isang sabi. buwan. Isang buwan natin to plinano, actually. Kakatapos ko maoperahan. Uy, kamusta ka na pala? Ito ngayon, may tatlo akong butas sa tiyan. Sus. Pero, buti, ganito. Hindi siya yung umaaray ako. Mm. Sa galaw, sa buhat lang. Yun lang mahirap. Oo, talaga opera yan eh. Kasi imaginin mo, yun ang nalulungkot ako, Kuis, na gusto ko i-share kasi hindi ko mabuhat yung anak ko. Yun Sanay lang. pa namang ako ang nagpapatulog sa kanya. Ayan. Pero yun, overall, okay naman. Yan, moving on, yun nga sabi ko, pumunta ako sa profile mo, Kuis, nung last month. Nakita ko nag-share ka ng live stream ng Flife. Mm. Ako, kuya, grade 3 ako noon. Um, merong bago ang level up games dito sa Pilipinas. Dito sa SM Baguio, may palibreng laro sila. Pangya, Flife, at saka Can. Para siyang Mm. Silk Road or parang Kabal eh. So, syempre, ang nilaro namin nung una, Pangya, hanggang sa nagbigay sila ng CD na libre. In-install ng pinsan ko yung Flife, version 1 na, version 1. Magmula nun hanggang last year, naglalaro kami. Ay, oo. Yes, Hanggang ngayon. boys. Tumigil na ako sa kay Manuel George, kung kilala mo siya. Hindi. Wait, nakakalimutan ko na yung server ko. Ano ba yan? Pero yun, hanggang yun nga, na ano. Mm. Dati Forsaken Flife ako. Tapos, Green Flife, mga ganun. Quiz, yan yan. Naglalaro ka, quiz? May nag-chat kasi sa akin, sabi, Kuya, gawin mo nga kami ng kanta tungkol dito sa play. Mga tiga Canada. Okay. Yun. Kaya pinost ko, sabi ko, uy, sige, gawan ko. Testing ko. Okay. Akala ko naglalaro ka ng Flife. Ano Pero, yung laro ko, MU sa Ragnarok. ay, ano, quiz, kamusta na naman yung bagong MU? Parang di ko trip.
Oo, kumbaga auto na siya. Naka-auto. OA naman yun, nag-ups ka ng ano, success agad. Walang Tapos sila, basag. tapos sila na naghahanap mismo ng mission mo. Ano to Hindi mo? yung MU chat. Monarch ba? Ano ba yun? Tama ba? MU Oh, yun, Monarch. yun, 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 yun. Kasi ako nag-MU na ako nung ano na, nung grade 5 ata. Ano pa nun, quiz? Card. Yung official Oo, hindi yung private server. matindi Yung, pa nun eh. Talagang umabot ka bentahan ba pa doon? naman. Oo, Ang bili, bentahan pa ng gamit yun eh. ang bilihan ng card sa may magsaysay, ang bilihan ng CD. Oo. Meron pa Video, yung gunbound eh. Nabutan mo yung yan, gunbound. Gunbound. O yung mga yan. Pero hanggang double hammer lang ako dun. Ang sasarap laruin pa ng mga games nun. Ang hirap na nga ngayon kung may bagong nilabas na games, hindi talaga masabayan. Eh. Mas maganda yung Hmm. old kasi alam natin kung paano laruin eh. Hmm. Ngayon ang tanda mo na hindi mo na aaralin kung hanggang ano yung success rate. Wala ka ng time doon, kuys. 'Di ba? Sa automatic na lahat, miski doon sa MU, Oo, pipindutin mo oo. lang kung saan ilalagay yung mga stats mo gusto mo ilagay. Lumakas ako sa MU sa ano eh, sa Ariet. Kung kung alam mo yung Ariet online. Yeah, Ariet MU. Ayan. Nakailang reset ka eh. Hindi ko maalala eh, pero ang naalala kong number is 400. Yun no, di sobrang bilis mo na nun. Yun yung ano, oo, 400 ang naalala ko. Na MG ko yun eh. Nakakatuwa ka lang din pag nagre-reset ka, no? Ang bilis mo nga eh. Mismo, mismo. Na Bilis ano, mag-level up, paganda. iba yung panahon noon. Hmm? Nagpa-flashback tuloy sa akin yung Noria, Nostalgic. Ganyan, no? Algic. Ngayon naglalaro ka pa rin ng MU Kois. Oo, naglalaro pa rin ako. Baka parang ano na lang, pastime na lang. Pag Pastime na no, hindi na ano. Ang masarap doon, sinuseryosohan. ang masarap doon pag ano, pag farmer ka tapos ano mas malakas ka sa donator. Or ikaw na farmer, syempre donator yan, tamad yan eh. Doon ka Oo. magkakapera eh. Bebenta mo Oo. sila ng mga ano gem. Bili mo K na to. Soul ko, mga bless ko. Soul, Bless Soul, Chaos. Nakaka ano lang rin na anyways, quiz, malapit na tayong matapos. Anong mga plano mo sa buhay mo? Sa next, kung ano mang mangyari sa future. Mga plano ko sa buhay, dire-diretso lang. Kahit saan man tayo mapadpad, kakayanin natin yan. Basta andyan ang Mm, Panginoon para sa atin. Dasal lang at tiwala lang. yes, Kaya sir, na yes, sir. ang imposible sa Panginoon Diyos. Mhm. Ayan. Speaking of imposible, kung mapapagbigyan ka mag-perform sa buong mundo, saan? Siyempre, gusto ko na sa big stage para Hindi, mapanood. saan saang big stage, to be specific. Siyempre, kung pagpipiliin lang din, doon na tayo sa Amerika para, siyempre, Tapos makita. ano, no, Oh. Yankees Stadium, ganun, no. Yes, sir. Yung mga ganun. Napanood mo yung latest nila, ano? Nila Eminem, sila Snoop, Oo, si Dr. matindi. Dre. Lahat ng kanta doon, grabe, flashback talaga ng early 2000, no? Ano, yung mga kanta nila na hindi naluluma. Mismo, mismo, mismo. And then, ayun nga, guys, bukod sa pagra-rap, sa trabaho mo, ano pa yung mga ibang ginagawa mo, guys? Pag ano, gantong oras, mga alas 7, alas 8, tulog na ako para gising na maaga, punta sa palengke. Yun, tinda ng isda. So, guys, bukod sa 512 ka nga, ayun nga, Mm. nasa ano ka rin, paano, bigyan mo kami ng short na, ano, description. Paano ba yung pagbebenta ng tinda sa palengke? Siyempre yun, roll-roll lang din. I-roll. Saan kayo kumukuha ng stock, parang ganun? Dun sa mga nag-aangkat din ng isda papunta rito Baguio. So, dinideliver siya sa bahay nyo or saan nyo? Doon ka na mismo pupunta sa palengke para kumuha ka ng paninda mo. Tapos Kung ano yung ibebenta mo na rin doon. benta mo na. Ang kulit. So, ano lang siya. Buti hindi alam ng mga ano, parang, bakit hindi na lang sila yung bumili mismo sa mga nagbabagsak? Eh syempre parang suki-suki lang din siguro. Ano na siya, parang kinalakihan na ano, nagawain, no? So, Mm. cycle na, cycle. Tama, tama. Anong isda binibenta nyo, Kuys? Ah, samot-saring isda. Meron din ako mga ganun, pero mostly kung tinitinda, bangos sa tilapia. Shoutout sa lahat ng mga tiga palengke dyan. Man, Iyan sa isda, nakakatawa, sa nakakatawa. manukan, sa gulayan, lahat. Ano naman take mo sa mga nandadaya ng kilo ng bangus?
Andun na tayo sa pandadaya. Sinasabi nila nandadaya. Chine-check naman mismo dun sa ano sa mismong Manarba. Tawag dun yung pinag-checkan ng mga timbangan. Na-check Mm. naman. Feeling ko din talaga hindi totoo eh, kung Mm. tutuusin. Mm. Kasi bakit public yun eh. Public Yun market nga. yun eh, 'di ba? Hindi ka naman yung naglalakad na nagbebenta eh. Saka yun kasi pwede mo naman siyang balikan kung Oo, sakali yun, yun. kulang man yung naibigay sa'yo. Ganto man. Pwede mo naman ibalik. Siyempre, andun lang eh. Nasa isang pwesto lang eh. Tapos quiz may mga kwento din na pinuntahan ko iba na yung may-ari ng stall. Imposible. Posibleng isang araw lang eh napalitan na yung may-ari, 'di ba? Parang Hindi, yung dating lang kasi, syempre, hindi mo naman masasabi na stable yung kasama mo. Syempre, mapapalitan, kukuha ka ulit. ah Tara. Yun, syempre, mag-iiba yung muka. yung tao, yun, pero Oo, yung mag-iiba yan. business hindi, 'di Pero, ba? Yung oo, yun owner, pa rin oo. yun. O, yung owner, yun pa rin yun. Yung tao lang yung nag-iba. Makulit eh, makulit din. Bukod doon, Kuis, ano mga ibang hobby mo, ganun, mga Ah, interest mo sa buhay? yun lang. Dire-diretso lang sa pagtatrabaho, sa mga pangarap ko sa buhay, kagaya ng pagsusulat, yan mo na yan. Pag-alaga sa anak ko. Ayan, yan. Sa pagbuhay sa pamilya ko, sa pagtulong sa kanila, syempre, suportahan lang para Mismo, makarating natin mismo. sa pinakadulo ng peak ng gusto nating marating sa buhay. Napakaganda, Kuis, napakaganda. Kuis, ano masasabi mo sa mga gusto magsimulang mag-rap? Ah, dire-diretso lang, huwag kayong paghihinaan ng loob ko, ano may naririnig nyo. Tanggapin nyo lang, tapos aralin nyo. Pag naaral nyo, di mas maganda pa ulit yung kakalabasan nun kaysa dinadamdam nyo. Bakit yung dinadamdam? Ano Mhm. nyo lang, aralin nyo lang. Kumbaga, i-improve nyo pa lalo kung may Ev- pagkakamali mm. kayo. Every day is learning, guys. Hmm. Every day Habang is nadadapa ka, learning. gumagaling ka ng gumagaling. Saka Mismo, nakahasa mismo. ka na nakahasa. Yun nga talaga. Kailangan rin talaga magkamali, madapa. Hmm. Tama. Yan. So, Kuis, eto na, tapos na tayo sa unang segment natin. And eto na yung closing segment ko. May dalawa lang akong tanong. Una ko is ano ang favorite Bible verse mo? Totoo? Huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw gawin sa'yo. Anong ano yun? Anong version? Ah, basta hindi ako masyado sa mga verse-verse pero syempre ano lang. Ako Tumatak na kasi eh. Tumatak na, no? ako kasi bago ako matulog mostly ko kasi pinapakinggan si Father Joel. Mhm. Parang syempre yung mga aral na sinasabi nila in-internalize mo rin na parang uy, maganda tong sinasabi na ito. Talagang i-subscribe natin tapos lalo pa natin pakinggan. Siyempre, mga Mismo, mismo. ang ganda eh. Kumbaga nabubuksan talaga, nabo-broad-minded ka na parang, uy, tama to. Mhm, mhm. Ang ganun. Ayan. Nice. Napakaganda nun, Kuis. So, last question na, Kuis. Um, gusto ko maiba tayo. Bigyan mo ako ng isang kwento or kahit anumang idea na pwede mo ma-share sa tao na feeling mo hindi siya ganun ka-common. Hindi siya ganun nakaalam ng tao. Na hindi dapat na naka-line sa pinag-usapan natin kanina. Sa Trivia, akin, mga trivia ganun or kwento kahit ano. ito yung trivia ko. Okay. Hindi nakikita lahat ng tao yung mga paghihirap mo, pagod mo, sakripisyo mo, kung paano ka nadapa, paano ka Oo. nasaktan, kung paano ka umiyak ng dugo. Hindi nila nakita yan. Lagi sila may masasabi, may marating ka man o wala. Kaya dire-diretso lang. Huwag kang hihinto. Huwag ka lang babangga. Basta dire-diretso lang. Tapos dasal lang ng dasal. Maniwala ka lang lagi na nandiyan Mm. siya para sa'yo. At ituturo niya yung tamang daan para mapuntahan mo yung gusto mong puntahan at pinapangarap mo. Ayun. Napakagandang ending nun, Kuy. So, ayan, Kuy Bullet, maraming maraming salamat dito na magtatapos ang ating online podcast. Ako marami sa Maraming salamat, pinaunlakan mo ako ng oras mo. Keto res. Medyo gabi na rin, no? And yan, gusto ko lang sabihin na napakinggan ko nga yung mga kanta mo, mga gawa mo. Napakaganda. Sana makakuha pa kami ng mga ganong likha mo. Salamat Makarinig. sa Yan, napakaganda. So, Stay ah, tuned! yan.
Maraming salamat talaga, Kuis. And sana magkita-kita rin tayo pagka may time na tayo lahat. Ayan nga, busy. Mm. Para mas mapahaba natin tong kwentuhan. So, maraming salamat, Kuis. Local stage nga pala ulit. And then, enjoyin po natin tong episode na to. Maraming salamat. Peace out. Maraming Peace. salamat sa inyo. Ako nga pala si Bullet. Subscribe Ayan. kayo sa local stage. Salamat, Kuis. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa pagsuporta sa local. Ayan, Saka thank you. sa pag-invite sa akin dito at pagtitiwala. Much Yes, love and sir. respect, kuya. Thank you. Peace. All right. Peace out.